Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ford. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito
dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi dito ni Sir Rodney Bola-Bola, thank God, good day daw dahil nakasilay na naman siya. Ano bang nasilayan mo, Sir Rodney? Yan ka na naman, ang bobola ka na naman, ha? At sa mga naghahanap naman po sa ating RH52 Edniel Parosa, nasan nga ba ang ating RH52 partner? Ay, ayun po, nagpapagaling po. Nagpapagaling ang ating Edniel Parosa. Ay, kami po muna yung makakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ngayong linggo lang naman po yan. Susubukan ng ating RH52 na magpagaling para sa susunod na linggo, araw ng 26, July 26. So, yan, huling linggo na naman, partner, sa buwan ng Hulyo, ha. Napakabilis ng ng panahon. Parang nung nakaraan lang nandun pa lang tayo sa July 5. Tapos July 5. Ngayon July 19 na. Tapos susunod na susunod makikita na natin. Maririnig na natin. Sisilip na siya. At maririnig na rin natin yung mga bata kumakanta, 'di ba? Nag-aano na, mamamasko po. Aba, 'di ba? Magtatago-tago na tayo. Yung mga ninang at ninang dyan, ihandaan na po ninyo ang inyong mga bulsa. Pero partner, ratsadahan muna natin itong mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Umagang-umaga, siguro ang ilan sa inyo po ay nagkakape na. O ang iba naman ay papunta na sa palengke para mamalengke. Dahil nga ngayon ay linggo, siguro masarap humigop ng sabaw. Diba? Pagka linggo talaga yan ang gawa ng mga Pilipino, hihigop ng sabaw. Linggo, para sa amin na partner, kasi ang linggo ay Carne Day. Totoo. Diyan lang pwedeng kumain ng karne. I mean, doon sa weekdays naman, pwede naman kumain ng karne. Paminsan-minsan, pero pagka linggo talaga, yan na yung araw na kailangan magluto ng karne. Mga nilaga, ganon. Kayo ba, partner, ano ba mga mga ginagawa nyo dati noong nandun ka pa sa inyo? Hindi, doon kasi sa amin masaya na yung mga magulang ko sa pandesal mainit. Sa umaga. Oo. Pagkatanghali na, pagka-lunch, ano na ang inyong pine-prepare? Kadalasan. Kapag maulan, laging sabaw. Di ba? Yan. Sa mga kababayan natin dyan, katulad din ho ba kayo ni partner na ngayon ay kumakain na ng pandesal? Humihigop na ng kami. Magandang umaga po kay Sir Freddy Peralta. Mula daw po sa Poblacion Santa Fe, Nueva Vizcaya. Good morning din po kay Ma'am Lourdes Chan, kay Lily. Happy anniversary daw sa DZRH, more power, watching from Saipan, USA. Magandang umaga po, Ma'am Lily. At kay Sir Rovelito Magallones, yan hinahanap niya si RH52. Watching daw from Tarlac. Good morning din po kay Kadigia from Cotabato City. Good morning din po kay Sir Nelson Malinao. God bless. At good morning din po kay Sir Rodrigo Marbi, watching from Oras Eastern Samar. At syempre kay Sir Manuel Relente, dyan po sa Binangonan, Rizal. Baka partner may gusto kang basahin dyan sa mga nag-comment sa ating Facebook. Magandang umaga kay Jay Rosales na nanonood sa atin ngayon from Santa Ana, Maynila. At kay Noel Sikat na mula pa sa Canada. Wow. At naimbag na bigat dito kay Nathaniel Passion of galing pa sa San Mateo, Isabela. Ayun. Magandang, sige, go partner. At kay Isko Quinto na mula pa dito sa Poblacion, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Kasi sa Puerto Galera parang
until now, Wala pa rin yung Oo, tubig. tubig. Problema pa rin ng tubig sa kanila part. Naalala ko nung nakaraan pinag-usapan natin yan nung umupo din tayo sa Sunday Updates, di ba? Nung nagdeklara sila ng calamity. lalo ngayon State of calamity. Kasi yung Puerto Galera, isa yan sa mga destinasyon ng mga turista. Alam mo, isa yan sa mga gusto kong puntahan, partner, yung Puerto Galera. Kasi para kung iisipin mo, partner, hindi siya masyado pang binabanggit. Hindi mo pa siya masyadong nakikita sa social media. Pero patok na patok siya sa turista, sa mga pumupunta doon, di ba? Kasi nga, may tinatago talaga siyang kagandahan, partner. Madami ring tourist spots doon. Yan ang ating next spot. Pumunta ng Puerto Galera. Kaya sa mga taga Puerto Galera po dyan. Joke lang. Baka naman. Magandang umaga po kay Sir Leo Tavares at kay RF Bausa. Kay Sir Vernilio Cianoza. Good morning daw, DZRH. Kay Sir Incho Del Mundo. Magandang umaga po. Kay Saturnino Laway Sr., magandang umaga. Kay Sir Rainier Terencio, good morning, happy weekend sa lahat. Magpahinga po tayo at makinig sa DZRH number 1. Ayun, maganda ang payo ni Sir Rainier. Ano yan? Sabi niya, good morning, happy weekend. Magpahinga po tayo. Yan ang number 1. Dapat talaga magpahinga at makinig daw sa DZRH number 1. Para kompleto ang pahinga. Di ba? Para kompleto ang pahinga nyo, makinig ko kayo sa amin. Ito lang kayo tumutok. Magandang umaga kay Jose Ramirez na mula pa sa Calamba, Laguna. Kay Kelly Capuno na mula pa sa Tagaytay City, Cavite. Naku, malamig ba dyan ngayon? Kay Rodel Garana mula pa sa Ilocos Norte. Kay Lito Lacerna na kanina pa raw nanonood sa ating dalawang partner. At kay Rodel Garana na mula pa sa Ilocos Norte. Alam mo, partner, meron tayong nakakalimutang batiin. Sino? Aba, makakalimutan ba? O, diba? Naisip mo na? Naisip ko. Oo, tingin na ba? Alam ko na Okay, nawala lang sa isip ko. Pero ngayon syempre, babatiin natin ng maligayang kaarawan. Ay, happy birthday. Ayan, happy birthday, sir. Ka-Jerry Baha. Yan, nag-iisang Ka-Jerry Baha. Happy birthday po. Alam mo niyo na. Wala ho ba tayo dyan? Naku, parang tila wala pa ata siya ngayon anong bansa ba si... Ay, hindi ako updated partner Pero yun, happy birthday, Sir Jerry. Naway, bigyan pa po kayo ng maraming taon pa. Diba? Para yung mga kababayan natin dyan nag-aantay po sa inyong mga balita, di ba? Yan ay inaabangan talaga everyday ng ating mga kababayan partner, ang 2x2. Siyempre, ang damdaming bayan at ang magandang umaga Pilipinas. Ayan sa atin pa rin pong pagbabalik, raratsadahan pa rin po natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. At siyempre, hindi po natin makakalimutan ang mga balitang tinutukan natin dito sa DZRH. Pilipinas ang oras, 4:37 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ay, palagi naka-tune in sa DZRH. Joseph. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The In... RH. 4:40 na po ng umaga. Sunday Updates. Ang ating pong headlines ngayon pa ring araw ng Linggo, July 19, 2026. Higit 10 pisong oil price hike na mumuro ngayong linggo. Presyo ng bilihin hindi pa apektado ng tensyon sa Middle East. Ayon po yan sa DTI. SITG sa pinatay na pro-BBM vlogger sa Caloocan, may tukoy ng tandem suspects. 5 sugatan ng hagisan ng granada ang konvoy ng militar sa Maguindanao del Sur. Cross-examination naman kay NBA Chief Matibag, kasado sa pagpapatuloy ng VP trial. Chinese government dumistansya sa Monkey Video. Envoy hinirit na ipatawag sa palasyo. 20.1 million pesos na lotto jackpot na solo ng mananaya sa Pasay City. At sa ating foreign news, US military personnel patay sa Iranian strike sa Jordan. Sa ating balitang sports, Argentina at Spain maghaharap sa FIFA World Cup final. At sa ating showbiz, Gwendolyn Miliz Soriano, Sasha Julie Bell Lacuna kinoronahan sa Binibining Pilipinas 2026. DZRH Sunday Updates. Sa detalye pa rin ng ating mga balita, wala pang taas presyo sa mga pangunahing bilihin sa ngayon, ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque. Ito ay sa kabila ng posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng muling pagsiklab ng matinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Roque, sa ngayon ay mahirap mag-speculate kaya kailangan na munang maghintay at obserbahan ang sitwasyon. Samantala, inaasahan namang magkakaroon ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo o ngayong linggo. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 300 milyong pondo para sa industriya ng ube sa taong 2027.
Sa SONA 2026 series ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel na gagamitin ang pondo para magtayo ng mga nursery na magpaparami ng pananim na ube para sa mga magsasaka. Maglalabas din aniya ang DA ng color chart upang matukoy ang tamang kulay ng ube na pasok sa pandaigdigang pamantayan. Target ng DA na gawing number 1 producer at exporter ng ube sa buong mundo ang Pilipinas. The President has just approved additional funding for the ube industry, no, at the tune of about 300 million pesos for 2027. So, malaking boost yan sa ube, and we want to be the number 1 in ube sa mundo. No? Of course, among others, meron tayo sa coffee, magaganda mga kape natin, at ang laki ng export potential natin na ngayon. I'm confident to say that we will achieve that very soon na makakapagtuloy-tuloy tayo ng export at maayos natin yung ating supply chain. Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Sa kaugnay pong balita, lumobo na sa 800 ang Kadiwa Center sa buong bansa. Sa SONA 2026 series ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na mula yan sa 140 hanggang 170 kadiwa sites nang maupo siya sa ahensya. Aniya, karamihan sa mga dating kadiwa ay mga pop-up stalls na pansamantala ang operasyon. Target ngayon ng DA na magdagdagan pa ito sa 1,500 na kadiwa centers upang mabawasan ang papel ng mga middleman. Sa ilalim ng programa, direktang naiuugnay ang mga magsasaka sa mga mamimili upang makabili ng bigas, isda, baboy, manok at iba pang produktong agrikultural sa mas mababang presyo. Pakinggan po natin si Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Pumasok ako dito as the DA Secretary, mga 140 to 170 sites lang kadiwa, at karamihan doon pop-up pa yung nandyan minsan, mamaya wala. Parang bula, no? Ngayon we have 800 sites operational. From 100 to 800? Yes. Nationwide? Nationwide. Ang target namin minimum 1,500. So dodoblehin pa namin yan, if not more pa. At dati ay nandyan, minsan wala. You're saying ngayon tuloy-tuloy sila dyan ngayon? Tuloy-tuloy. At least 4 days a week na operation. Limang kandidato ang maglalaban-laban sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ng Cavite o Dasmariñas City sa gaganaping special election sa darating na Agosto o August 29. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, huling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang kasalukuyang Dasmariñas City Mayor na si Jennifer Barzaga, ina ng pinatalsik na mamabatas na si Francisco Kiko Barzaga. Makalaban ni Barzaga sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag, Lysander Aguilar Ordenes at Jacinto Bautista Frani Jr. Sa iba po nating balita, 4 na grupo na ang nagsumite ng permits upang magsagawa ng rally sa Quezon City kasabay ng ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon sa National Capital Region Police Office, sa ngayon ay hindi pa nila maaaring ilabas ang mga grupo na nagpahayag na magsagawa ng aktibidad. Ilang mga kalsadang isasara sa araw po ng SONA, habang aabot naman sa 20,000 na tauhan ng NCRPO, support units at iba pang ahensya ng gobyerno ang ipapakalata upang magbigay ng seguridad sa SONA 2026. Nakalatag na ang Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police para sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco, tiyateng nasa 20,000 tauhan ang ipapakalat para sa SONA. Kabilang aniya rito ang karagdagang puwersa mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Samantala, hindi naman idinetalye ng opisyal kung paano ang magiging deployment ng pulisya sa mga partikular na lokasyon habang isinasagawa ang pag-ulat sa bayan ng Pangulo. Ang ika-5 SONA ni PBBM ay nakatakdang isagawa sa Hulyo o July 27.
Samantala, ipinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang traffic enforcer ng MMDA na nag-counterflow sa EDSA bus lane. Sa viral video, makikita ang naturang rider na nag-counterflow sa EDSA bus lane at humarang sa harap ng isang bus na nagdulot ng pagkaantala sa daloy ng trapiko. May indikasyon din umanon mula sa video uploader na mistulang lasing ang driver. Inaatasan ng rider na ipaliwanag kung bakit hindi dapat masuspinde o mabawi ang kanyang lisensya dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Sa ilalim o isinailalim na sa 90 days na preventive suspension ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang motorsiklo. Pinangangambahang sumadsad pa sa panibagong record low na 63 pesos per dollar ang halaga ng piso sa mga susunod na buwan. Ayon sa Fitch Solutions Unit BMI, kasunod ito ng muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa pagtaya ng BMI, inaasahang mananatiling under pressure ang halaga ng piso at posibleng maglaro sa 61 pesos hanggang 63 pesos per dollar level. Kung patuloy anilang tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, titindi rin ang pressure ng piso lalo't net importer ng langis ang Pilipinas. Sa anunsyo ng Department of Energy, nakaamba ang hanggang 12 pesos na taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Samantala, para naman sa mga gustong pumunta sa Taiwan, pinalawig po ng Taiwan ang visa-free entry privilege para sa mga Pilipino ng hanggang 1 taon. Ayon sa Taipei Economic and Cultural Office, extended ang visa-free entry ng Philippine passport holders hanggang July 31, 2027. Aniya kasunod dito ng kapareho ang pribilehiyo na ipinagkaloob sa Pilipinas o ng Pilipinas para sa Taiwan nationals. Umaasa umano ang TECO na patuloy na lalago ang two-way travel sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Epektibo ang extended visa-free entry privilege sa July 31. Nagdeklara ang Malacanang ng Special Non-Working Day sa 5 lugar sa bansa upang mabigyang pagkakataon ang mga residente na makiisa sa pagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo at pista. Idineklara ang July 20 bilang Special Non-Working Day sa Labangan, Zamboanga del Sur para sa ika-77th anniversary sa pagkatatag ng bayan. Special Non-Working Day din sa July 20 sa Digos, Davao del Sur bilang pagdiriwang sa Padigosan Festival kapalit ng July 19 na tumapat sa linggo. Samantala, July 21 naman ang idineklarang holiday sa General Nakar, Quezon para sa pagdiriwang ng founding anniversary ng bayan. Idineklara rin ang Hulyo 22 bilang Special Non-Working Day sa Mutya, Zamboanga del Norte para sa ika-66 na araw ng Mutya. Special Non-Working Day din sa July 22 sa Pililla, Rizal bilang pagdiriwang ng pista at anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Samantala, nagsagawa ng maritime security exercise ang Philippine Coast Guard kasama ang United States Coast Guard at Mexican Navy bilang bahagi ng Rim of the Pacific Exercise 2026 Hawaii nitong July 16. Ayon sa PCG, layunin ng pagsasanay na mapahusay ang koordinasyon, komunikasyon at kakayahan ng mga kalahok sa pagpapatupad ng maritime law enforcement at maritime security operations. Kabilang sa lumahok ang US Coast Guard cutter Kimball at ang barko ng Mexican Navy na Arm Juarez. Samantala, lumahok din ang Explosive Ordnance Disposal Team ng PCG sa isang multinational rigging exercise kasama ang mga tauhan mula sa United States, Japan, Peru, Mexico at New Zealand. Ayon sa PCG, ipinapakita ng kanilang paglahok sa RIMPAC 2026 ang kanilang patuloy na pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng maritime operations at makiisa sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Samantala, bumaba ang kaso ng krimen sa bansa kabilang ang murder sa loob ng 3 buwan matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative. Ayon sa PNP, mula April 6 hanggang July 4, bumaba ng 17% ang kabuang bilang ng krimen mula sa 9,506 mula sa dating 7,883 bilang ng kaso.
Bumaba rin ang murder cases ng 2.44% mula sa 901 patungong 879, habang bumaba ng 17.68% ang homicide at halos 28% ang mga kaso ng panggagahasa. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na nanatiling ligtas ang publiko sa kabila ng naging pagpatay sa 2 motorcycle taxi drivers na nakatanggap ng malawak na atensyon. Inilunsad ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Safer Cities program noong April 6 sa Metro Manila upang mapababa ang krimen sa pamamagitan ng mas mahigpit nagpapatupad ng mga lokal na ordinansa at naipatupad na rin ito sa iba't ibang rehiyon. DZRH Sunday Updates. 6 na minuto na lang po bago mag-alas 5 ng umaga. Maagang